You're now here in the part 2 of the 5th episode of Is It Bawal, the Jonax podcast. And again, bago ang lahat, gusto ko lang sabihin ulit ang disclaimer ko na the views and opinions of this podcast do not reflect the views and opinions of Jonax herself. So, reset for our part 2, ang pag-uusapan natin is from reading to community. And for our first topic, paano nauuwi ang simpleng pagbabasa sa group chats, giveaways, and friendships? Katulad ng previous topic natin na mahilig tayo magbasa ng comments, mahilig tayong mag-share, kaya meron tayong mga group page na share natin. And through that, nakaka-build tayo ng friendship na yung minsan kalokohan mo lang siya sa comment or you agree sa certain sinabi niya and you will exchange na magkukwentuhan kayo. Una, about lang siya sa about lang siya sa story, ganyan, sa chapter na to. And nakaka-relate kasi tayo, relatable ka dahil nasa pareho tayo ng binasa. And ngayon, pareho tayo ng gusto nating i-share yung feels. Meron naman siguro lahat tayong ganun na after nating binasa, gusto nating ilabas yung and with that, doon nakakabuo ng ako nahanap ko yung community ko sa JSL naiintindihan nila lahat ng feeling ko, lahat ng frustrations doon sa tapos minsan hindi naman strangers talaga kasi online lang naman yung magka-comment ka. Pero nakakahanap ka ng mga friends doon na parang same kayo not same season but same kayo ng binabasa at the moment. Same tayo ng thoughts, ganyan. Parang nakaka-happy lang na, may nakakaintindi pala sa akin, ganyan. And yun, nagkakaroon talaga ng friendship, basta sa akin kilala. And ako sa experience ko, nagkaroon ako ng maraming friends from different provinces. Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, and Cavite. And nakapag-meet na rin kami. Dahil lang sa story. Oh, that's great! Saan kayo nag-meet up? Dahil lang sa pagbabasa. So, may effect talaga. Kumbaga, hindi lang siya yung online na basa-basa lang. Nakakabuo talaga siya ng friendship. And as a support din kay Jonax, I host giveaways. Mm-hmm. But hindi ako yung naka-front. Inaano ko yung iba kong friends na baka pwedeng mag-host tayo gawa tayo ng ganitong mechanics. Actually, medyo funny yung mga yung mga mechanics namin na like kung menu ka sa Jollibee, kung menu ang love life mo sa Jollibee, ano yun? So, ayun. Unique ang mechanics. Yes, naghahanap lang ako ng medyo funny and kasi dahil medyo bagets nga sila. And dahil ako, somehow naman, may business, kumbaga, parang yung time na ganun yung age ko, hindi ko kayang bumili ng physical na book. Hindi ko siya kaya, kumbaga hindi ko pa siya afford. So, ngayon parang, for me, gusto ko naman, may experience nila yung joy na ganun na. May makakapagbigay ng book sa kanila. Kasi nung age ko yun, hindi ko siya nagawa. And doon, hindi lang siguro dahil nag-host ng giveaway, but parang naging ate-ate, ganyan. Talagang nagkaroon talaga ako ng mga alagang bagets at saka ng mga friends. Dahil sa reading community, especially kay Jonax, ang dami kong GC. I know. You meet a lot of people talaga dahil kay Jonax, yung same interests, yung mga same bias kayo. She formed a strong community talaga. Tingnan mo naman, like, ilang taon na ba siya nag-write mula nung nasa Wattpad siya hanggang ngayon? It's been like over a decade na. And ang solid talaga, andun pa rin yung readership niya, yung mga communities na nabuo niya, andun pa rin talaga. Curious lang ako, saan kayo nag-meet up ng mga friends mo? Kasi you mentioned iba-iba kayo ng probinsya, di ba? Saan kayo nag-meet dito, up? sa Pampanga. Oh, nagpunta sila lahat sa'yo. Wow! Actually, parang una, joke lang. Siguro mga 3 to 4 times na kami nag-meet. Parang joke lang na sabi ko, mag-birthday yung baby ko, punta kayo. Aww. Joke lang yun. Nagulat ako. Nag-rent sila sa akin lang. Oh my gosh! Yung Rizal, Cavite,
nagsabay na sila, tapos dinaanan nila yung sa Bulacan. Tapos yung Pangasinan and Nueva Ecija, dahil parang nakagitna ako sa kanila, sinundo ko na lang sila sa terminal. So, yun yung first, meeting namin. And that's dahil so nakapag-meet great. na kami, parang naging consistent na yearly, let's meet yearly, ganyan. Pag nakikita naman kami, same lang yung pinag-uusapan namin sa GC. Stories! Ano yung, what made you guys meet online? Di ba, syempre, obviously, online kayo nagkakilala, di ba? So, ano yung common interest nyo? Like, ano yung same Jonak story na favorite nyo ba? Or ano yung parang naging trigger? Bakit kayo naging community, naging mga friends? Ano yung naging parang same interest nyo? Ang same interest namin is yung Monte Falco series. Okay. Yun ang lagi naming napag-uusapan. Mhm. Tapos hanggang sa dahil nga lagi kami nag-uusap, lagi namin relatable, ganyan. Nasi-share ngayon yung bakit ka na-relate dito? Nasi-share ngayon yung personal experience and personal struggle na nag-form siya ng friendship na hindi na lang siya about sa stories na yung pinag-uusapan namin, kundi yung mga personal talaga namin. Nasi-share na namin. So doon talaga siya nag-start. That's great, di ba? It's good to have a community like that. Yung you can just be you and parang no filter ka lang. Yung share mo lang talaga yung mga thoughts mo and emotions. And with people na ready to listen to you, like no judgment on whatever you share with them, if you share about your life or just simply your reactions about sa mga stories or updates ni Jonax. It's such a great feeling na wala kang kailangang itago. You can just be yourself and tanggap ka nila no matter what you say. Parang ganun yung ang sarap makakita ng ganung tribe, 'di ba? It's a blessing. It's a great blessing. Yes. Meron akong ganyang yung grupo ko ngayon sa yung mga JSLs din. Kasi puro kami mga mga fan ni Sendo. Like lahat kami talaga. We love Sendo so much. I mean, we could talk the whole day about Sendo. He's such a perfect guy. I'm like, saan mo makakakita ng gantong lalaki, 'di ba? Oh my God, and he's so underrated, di ba? Like, Nuevo in general, it's quite underrated, if you will notice. Kasi I think ang isang reason is, if I remember correctly, sumabay ata yung from the start sa Never Just Skin Deep, yung update ata. So, syempre, natabunan yung from the start kasi mas matulog ang Ras, di ba? So, pero at least ngayon parang, I like that it's having the hype kasi di ba yun yung focus ngayon with Emilio's story right until the very end. So, Nuevo deserves the hype talaga and Sendo deserves the hype so much. Nakikita ko tumataas na yung hype kay Sendo pero I'm so proud na minahal ko na siya mula pa nung underrated pa si Sendo. I'm one of the few. Ako yung nag-start, parang ganun yung I've loved him even before the hype na binibigyan ng JSO sa kanya. Ganon. So, yeah. Tapos, do you wanna give your fans a shout out here? Kasi, para makapag-hike ka sa kanila or something. Do you wanna give them a shout out here? Baka panakinig sila sa podcast or something. Yeah. If you see na nag-host ng giveaway at sponsored by Kay, ako yun, guys. So, na-face reveal na. Kasi, usually, hindi naman nila talaga kilala na as my name. Mm-hmm. K lang, as in yung capital K. So, go by K. yes, saligay sa mga giveaways, wala naman kayong gagastusin. Actually, nalungkot ako yung mga sumalit ng mga recent giveaways na may mga na-scam. Sabi ko, giveaways nila, gagamit pa yung scam. Para papasagot na yung shaping fee. Tapos, magsisend sila, but walang makakarating na. So, yun, sa atin walang scam. Lahat yan sagot. Yeah, like, wag naman sanang, nalulungkot din ako pag nakakarinig ako ng mga kwento about sa scam. Kasi, it should be a happy community. Like, for a lot of JSLs, parang solace and safe space nila tong JSL community, right? So, huwag naman tayong ganon, di ba? Like, maging marangal na pa rin naman tayo, di ba? Ganon. Kailan mo na-realize na hindi ka na lang reader, kundi part of a community na? Ito yung katulad nung na-share ko nga, parang may check-in na sa after yung pag-usapan lahat, all the kilig, the recent updates and all. May kumusta ka pala? After, nauna muna yung pag-share
mag-share ng ng mga thoughts mo dun sa recent update before kamusta ka na pala. And napansin ko din yon, if you really see the page, hindi yung interaction ng mga readers, hindi na lang sila about dun sa nagre-react sila na ganito yung story, ganyan. Nakag-share na sila ng sa number 1 girl na oo nga, ang hirap ng accountancy, ganyan. Yung meron akong ganitong groupmate na kasi marami kasing college students, di ba, na nagbabasa kay Jonax. Kaya they can so relate sa college life na pinapakita sa number 1 girl. So, tsaka, naalala ko rin yung college days ko. I mean, I'm not an I didn't do accountancy. I was in nursing. Pero yung hirap, yung pagsusunog ng kilay sa pag-aaral, I remember it all too well. True. Parang nabuhay. Tapos, after na maglabas sila mag-share na, anong course ba tinitake mo? From what school ka? Ganun. Parang gano'n baka hinap yung program mo. So, dun na, tapos na dun sa pagbabasa ng story, nag-check-in na sila ng, kinikilala na nila kung sino yung core reader nila na, yes, yeah. That's where the connection starts. At first, nung una, parang hesitant ako to share a part of me sa pero, and I think, wala namang nawala nung ginawa ko siya. I mean, nag-gain pa ako ng more. Yes, marami akong friends, ganyan. Kasi, kung friends na pag-uusapan, parang wala akong masyadong friends dito sa amin. Hindi ako masyadong lumalabas. I hear you. Ganyan din ako, yeah. Diba? Ang hirap pagka gano'n. Tapos, dun mo mararamdaman na safe ka pala. Through online friends, ganyan. Yes, Tapos sila ba yung pagtahimik ka, sila yung mag-chat sa'yo na, na parang hindi ka masyadong, nabasa mo yung latest update, ganyan. Yeah, when you find the right people, it's an amazing feeling talaga. Kasi especially when you see that they care for you, not just asking you ano yung update, ano yung masasabi mo sa update, pero like really checking in on you. Like, kumusta ka, ano nangyayari ngayon sa'yo sa buhay mo, ganon. It's so precious finding a friend like that. Kaya talagang you have to treasure those types of people talaga once you find yung ganong klaseng friend. Kasi bibihira na lang yung mga ganyan ngayon di ba? Oo. Talagang, kasi di ba, di ba yung quote nga, I really believe in this, na yung sinasabing, a friend in need is a friend indeed. Like, it's not always only on the happy times, even on the sad times na nandyan sila. Like, really treasure those people, guys. Di ba? Quotable quotes of the day. Yes! Record nyo na yan, guys. Right? And I'm very happy for you na you found that group sa JSL na yung nga na nakasama mo na in person and nakapunta pa sa birthday ng anak mo, di ba? Ibang level na yan, di ba? Ibang level na ng bonding yan, te. Okay, and moving next to sa ating topic, sa susunod na topic, bakit important ang book communities for women? Lalo na sa times na gusto mo lang ng safe space na makaka-relate sa'yo. Siguro kasi lahat yung nakapaligid sa akin, hindi sila reader, hindi sila mahilig magbasa. Family, hindi sila mahilig magbasa. So ako lang. So parang, bakit ko iniiyak itong story? Hindi ko ma-explain sa kanila. Bakit napuprustrate ako sa story o yung bigla ako nawawala sa mood pag may nabasa akong update na naka-affect sa emotions ko. Hindi ko ma-explain. Kumbaga, for me, naging important tong community natin na to, sa readers, sa JSL. Kasi, nasi-share natin talaga na pwede tayong maging broken, pwede tayong maging masaya, kumbaga wala siyang pressure. Mas maraming nakakaintindi pa sa'yo na, oo nga, gano'n. Yung parang, makaka-relate sila talaga. Yes. And as women, yung emotions natin mas high compare sa mga lalaki. Yeah, that's a fact. Yeah, that's a fact. Yes, yeah. And I think mas maraming reader na babae kaysa sa lalaki. And parang ini-empower kasi nito yung yung pagiging babae natin. I know. Yung community natin, nagpapalakasan siya, hindi siya yung naghihilaan na yun yung napansin ko dun sa sa pagka nakaka-encounter ako JSL. Parang ina-encourage pa nila.
lalo yung isa't isa. Hindi sila nagda-down ng ano. Kasi naranasan ko na yan, parang may one cousin ako na guy. And dahil nga, sinishare ko sa husband ko na nakakaiyak kong recent update. Siya no, story lang yan. Tapos kilay ko, parang, sino ko ba? Parang ganun yung ano ko. So, ako no, punta na lang ako sa page, dito na lang ako mag-share ng ano ko, ng mga thoughts ko, tsaka ng emotions ko. Kasi dito naiintindihan nila ako. Dito, ito, safe ako. Alam ko safe ako dito. Tsaka valid yung nararamdaman ko. Yeah. Eh for me, yun yung yung nakita ko importance ng kasi naranasan ko siya mismo. Oo. That's something, yung ganong experience na parang shinutdown ka agad na, uy, sorry lang yan. Like, excuse me? Like, I am the handler of my emotions. Like, don't tell me what to do. Like, parang ganun yun ang magandang response do sa, yung cousin ng husband mo, kamo, yung nagsabi sa iyo nun? Pinsan ko mismo. Pinsan mo pala. Like, excuse me? Like, I mean, ako naman, I will share my side on this. Kasi, I will admit, hindi ako yung madaling naiiyak sa mga stories. Like, I will feel sad, yes. Kasi, yun naman talaga yung emotion na ini-expect na ma-draw out of you. Yung mga certain stories si Jonas. Pero, hindi kasi ako yung madaling maiyak. Matibay lang talaga yung tear ducts ko. So, I don't cry. I just feel sad. And, I will admit, there were times din na parang hindi ako makarelate sa iba na very intense yung kanilang emotions, yung kanilang reactions sa mga certain chapters ng stories. Kasi ako parang, okay, nalungkot ako, pero I can move forward. Like, naka-move on na ako, I'm waiting for the next story, next update, next chapter na lang. Pero, I realized as time went by na it's very subjective talaga. Reading is subjective. Reading taste is subjective, and your reaction to what you read is subjective. Like, yung experience mo on how you react sa story na binabasa mo, you cannot expect others na maging ganun din yung magiging reaction nila. Kasi, iba-iba tayo ng paano natin ma-handle yung emotions natin. And syempre, kung nakarelate ka doon sa nangyari sa chapter na yon, sa story na yon, mas magiging malakas yung tama sa'yo nun. It will affect you differently. So, kaya alam mo rin, bigla ko rin naalala yung, syempre, di ba natapos ang Monte Falco series? It's an end of an era. It's a big deal, yes. Di ba? And as nakikita mo sa social media, ang dami pa rin parang nagluluksa. Yung mga hindi pa rin maka-move on na natapos na yung series. I mean, ako kasi, admittedly, I'm okay na natapos na siya. Like, parang okay lang sa akin na I can see na Jonax wants to move forward na with other series, and that's okay. Kasi as a writer, ganun naman dapat, di ba? It's just your way na pag-evolve as a writer. You wanna write different characters na different series, different stories. That's okay. Pero yung sa iba na talagang na-attach sa series na to, kasi a lot of us grew up with Monte Falco series. I mean, it spanned, 12 years? Di ba? Like, that's a long time din. So, yung effect talaga nito sa'yo, it will leave a mark on you. Kaya, I mean, kahit na hindi ko siya personal experience, I understand those other JSLs na they cannot, ano ba yung term nun? Yung sa kanta ni Taylor Swift na, I'm still at the restaurant, yung ganung term na sinasabi nila. Basta may isang lyric na ganun eh. Tapos yung mga, they cannot let go yet of the Monte Falco series. Kasi, very iconic nga naman yung mga characters. And alam mo naman, yung mga debates lagi about sa mga stories sa Monte Falco series. So talagang, it really is something that will not be easily forgotten by JSLs. So, ayun, parang kanya-kanya lang tayong timeline on when are we gonna move on, or and kanya-kanya rin tayo ng yung pag-regulate ng emotions, yun, how much emotion are we gonna put in sa mga stories, and that's okay. Kasi like, going back na sa sinabi ko, it's subjective. It's not a cookie cutter, one size fits all type of experience. It's parang customized. Parang siyang customized na bagay for each of the readers. And that's okay. Ganun naman dapat ang readership eh. Like, kung makamove on ka agad sa pinabasa mo, that's fine. Kung gusto mo talaga mas namnamin pa yung binabasa mo, hindi ayaw mo pang mag-move forward sa next story, that's okay as well.
Like, wala namang restriction si Jonax about dito. Like, bahala ka. Basta ang sa kanya lang, sinusulat niya yung mga stories niya. Parang ganun, yun yung nakikita ko dito, which is it's a beautiful thing. Yun yung masasabi. Yes. Yeah. Kaya sa community naman natin is, even though may mga naka-move on na at hindi pa naka-move on sa Monte Falcon, naiintindihan, parang okay, that's your cup of tea, this is mine, okay, let's respect each other, walang gulo, tapos. Exactly. We can coexist. Yung baga, we can coexist naman. Yeah. Yes. Walang We kailangan can agree and disagree, but exactly, there's respect. Yes. May respect and may, kumbaga, we know the boundaries of the words and, actually nga, minsan pag nagbabasa ako, sinasabi nila na, let's respect yung opinions and yung ganito yung ano. And nagugustuhan ko yung mga ganong reminders na yeah. But nagawa tong community na to for us to feel safe and maano lang natin yung thoughts. Ma-share lang natin yung thoughts ng walang judgment. Yeah. Exactly, yeah. Sabay, yun naman talaga dapat, like, wala dapat yung judgment eh. I mean, it's okay that we can let our opinions, our thoughts, sa mga stories and all that. Pero yung, yung paano mag-react yung other readers, like, let it be, like, let them have their experience. Kumbaga parang ganun. Ibigay mo, just let the readers have their experience, like, just, yung mind your own experience na lang, kumbaga, on how you read the stories and how you pace yourself, on how you react, ganun. Tapos dapat yung pag mag-react ka sa reactions sa other people, like parang just make it civil, in a fun, light tone. Wag mo nang yung parang, wala yun dapat yung dinadown mo pa yung taong yun. Yung ganon. Unless there's a reason that you have to. Like, kasi, wag na tayo lumayo. Diba, nakikita mo ngayon sa Till the Very End, yung spoiler alert sa mga di pa nagbabasa, yung nangyayari kay Marcel lang kayo, diba? Like, are you reading Till the Very End right now? Updated ka, diba? Yes. So, you know what I'm talking about dito, di ba? Yung certain scene na yun, and then it's part of debate na naman. Like, kasi parang napapanahon pa yung issue kasi parang may something ata sa Philippines ngayon nangyayaring same din sa nangyari kay Marcela. So, may mga nagko-comment na, bakit kasi ginawa ni Marcela to? Pero dapat yung pinupunta rin natin yung bakit shinare nung lalaki si Ken, di ba? So, yung mga ganong mga back and forth na mga debates and all that, yun yung I guess in a way maganda siyang nabibring up na topic din na dapat hindi tayo nag-victim blame na 2026 na, like dapat we should be focusing na mag-point fingers yung sa gumawa nung something bad, hindi yung sa na-agrabyado na, yung dapat ganun na mindset. So parang ang maganda din sa community na to, it's like a reality check. It's like a check, morality check din. Kung mapapansin mo, parang andun pa rin yung dapat nire-remind tayo na, okay, where's your moral compass at? Like, are you looking at it in a way na dapat ito yung tamang gawin, dapat ito maling ginawa to? Yung mga ganung mga nuances. Talagang, it's good na nabibring up siya. Hindi nga lang maganda yung pa nag-aaway na. Nag-aaway na sa community. Pero sometimes kasi healthy naman yung debate. Like, always, dapat naman talaga healthy yung debate. Like, natututo naman tayo. Ako kasi hindi na ako nakikisali sa mga debate, but more like, binabasa ko siya. And from that, doon ako kumukuha ng mga insights, ng mga, baka kasi mali din ako ng pananaw, mali din ako ng ano. And pag may isang tao na kaya niyang i-explain ng maayos. Yes, kumbaga, nakikita ko naman siyang healthy. Huwag lang siguro yung super below the belt na pero, yun, tama. Walang below the belt dapat. Naman, I think, hindi sila marami. Ilan lang naman yung mga ganon. And ilan pa rin, most likely, nakikita ko talaga yung respect. Kahit na nag-agree and disagree sila sa mga opinions nila. Yeah, for the most part naman, I see in the community, even with the differences of opinions, there is still respect and civility. Like, hindi yung away agad. Kasi, kailangan maging okay tayo na may mga taong iba ang pananaw sa atin. Kasi, you can have different thinking, different mindsets sa isang topic, and that's okay. Pero, yun nga lang, kapag yung napapansin ng nasa wrong side na siya of the morality spectrum, doon na yung
okay na siyang i-call out. Kasi kapag Yes. pag tinotolerate yung mali, pag mali, kung mali is mali, okay lang i-call out yan. But of course, call out in a respectful manner. Like, huwag ka maging rude naman. Yung alam mo na yung dapat, yung the way that you talk to that someone is still in a respectful and civil manner pa rin. Like, let's keep it a respectful discourse all throughout. Like, wag yung parang away mode agad. Yun lang yung masasabi ko. Ganon. Yes, and what I like about this community is about yung sinasabi mo na call out. I think if magpasalamat, I think dapat mas magpasalamat yung mga nako-call out and nako-correct kasi alam mo na may care sa'yo itong kasama mo. Na kaya sinasabi niya sa'yo na na kaya nako-call out ka niya sa nakikita niyang mali kasi may care siya sa'yo. Kumbaga, hindi ka lang niya hayaan na nandito ka lang sa side ng mali. Mm-hmm. Gusto niya na Exactly. may mabago, magkakaroon ng character development. And hindi lang naman yung nag-call out hindi naman yung nag-call out yung magbe-benefit eh. Kumbaga, ikaw dun eh. Parang ako, kung na-call out ako, parang magpapasalamat ako na thank you for pointing out na ganito pala ako. Tapos, yung effect din niya sa mga makakabasa nun, yung makikita nila na may nag-call out, which is a good thing, kasi nakikita ng mga ibang makakabasa nun na at least, nakikita nila, yung readers are always on the good side of the morality spectrum, which is, yun yung gusto natin, di ba? Lagi tayong nasa, yung moral compass natin, it's always good, na lagi tayong magpo-pursue for what is good. Yun yung masasabi ko dito. Alright, so I guess that wraps up the part 2 of episode 5 of this podcast. Thank you very much, Chrisette. And I really love all the insights that you've shared with me. And sana sa mga nakikinig, nag-enjoy kayo dito sa discussion namin. And ilalagay ko dito yung mga social media accounts namin. So just follow us on this. And I will see you guys again on the next episode. Bye-bye! Bye! Thank you guys for listening.